Ako si Mark. Laka akong Naga City. 26 years old. Sa una, simple lang ang buhay ko. Pero sa hindi nasakang pagkakataon, naligaw ako ng landas. Nagsimula akong gumamit ng droga noong 22 years old ako. Dala ng dahilan sa mga peer pressure, tropa, problema sa pamilya, sa ibang sitwasyon. Nang una, akala ko ito ang sagot sa mga problema ko. Pero mas lalo lang itong napalala ang sitwasyon ko. Nawalan ako ng mga bagay, kagaya ng trabaho, tiwala ng pamilya, mga kaibigan. At unti-unti yung nasira ang buhay ko. Pero ngayon, gusto ko magbago. Nandito ako para ikwento ang kwento ko at ipakita na kahit gaano kahirap, may pag-asa pa rin para sa pagbabago. Ano yan? Anong ina-expect mong ulam? Wala ka namang trabaho. Naman buhay to. Akala mo ba ganun kadali maghanap ng trabaho? Ano naman yan? Umuwi ka lang dito kakain, tapos galit ka pa? Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga po pala si Elga Julia Dulong, isang student nurse galing Naga College Foundation at napaparito tayo lahat para isagawa ang seminar patungkol sa drug abuse. Ano nga ba ang drug abuse? Ang drug abuse ay ang kayong paggamit ng anumang uri ng gamot o substansya na maaaring makasama sa katawan o isipan. Halimbawa, ang paggamit ng gamot ng walang reseta o ang pag-aabuso sa mga bawal na droga tulad ng shabu, marijuana o iba pa. Kahit alam na ito ay nakasasama. Narito ang ilan sa mga drogang nakasasama sa ating kalusugan. Ano nga ba ang pagkakaiba ng paggamit ng gamot na may reseta kumpara sa paggamit ng labag sa batas? Ang paggamit ng gamot na may reseta ay illegal at ginagawa ayon sa payo ng doktor upang gamutin ang partikular na kondisyon. Habang ang paggamit ng labag sa batas ay illegal at karaniwang ginagawa ng walang reseta o pahintulot ng doktor para sa maling layunin, tulad ng pagpapasaya o pagtakas sa problema. Ang gamot na may reseta ay sinusunod ang tamang dosis at paraan ng paggamit. Samantalang ang bawal na paggamit ay maaaring magdulot ng adiksyon, overdose at masamang epekto sa kalusugan. Narito ang ilan sa mga epekto ng drug abuse sa kalusugan. Magmula tayo sa pisikal.
pagkasirang utak, atay, puso at iba pang mga organo, malnutrisyon at paghaba ng timbang. Sa mental naman, anxiety, depression, psychosis at iba pang kondisyon. Pag sa panlipunan, panganib ng pagkasira ng pamilya, pagkalulong at pagkawala ng trabaho. Narito ang mga palatandaan o senyales ng mga taong nakararanas ng drug abuse. Una, ang pagbabago sa ugali o personalidad, katulad ng mainit ang ulo at pagiging palaway. Pangalawa, bigla ang pagbaba ng interes sa paaralan, trabaho o pamilya. Pangatlo, pisikal na palatandaan. Ang pamumula ng mata, sugat sa balat at sobrang payat. Ngunit, paano nga ba ito maiiwasan? Una, palakasin ang komunikasyon sa pamilya at suporta ng komunidad. Pangalawa, maging maingat sa mga kaibigan at kapatiran. Pangatlo, ugaliing maghanap ng alternatibong aktibidad tulad ng sports, arts, o community programs. At huli, ay ang iwasan ang peer pressure sa paggamit ng droga. Ito ang mga dapat gawin kung may problema na sa droga. Una, maghanap ng tulong sa rehabilitation centers o mga support group. Pangalawa, magpunta sa health center o magtanong sa healthcare professionals tulad ng nurse o doktor. Pangatlo, hikayatin ang individual na magsimula ng tamang gamutan at counseling.